games sa loob ng ating liga. Kaya naman bago tayo bumisita sa ating drafting phase ay bibisitahin muna natin kung anong mapa nga ba ang lalabas para dito sa game number 1. May mga hiling ba kayo bago lumabas? Expanding Rivers. I like Expanding Rivers when I'm watching TNC. Yung aggression na pinapakita ng early game, pero hindi, Broken Walls makikita natin. Broken Walls, okay. Medyo kahapon, kalahati yata ng games natin ay nakakita din tayo ng mga Broken Walls. And looking at the win rate, mukhang mas bihasa ang side ng Onyx Philippines sa mapang ito. Tsaka masasabi ko rin na kung papansinin natin yung mga teams, so hanggang ngayon may mga dinidiscover pa rin sila dito sa Broken Walls. No? Iba-ibang mga experimentations pa rin yung inilalagay nila as compared sa ibang mga mapa na for me mas madaling paganahin like Expanding Rivers o kaya yung mga Flying Clouds, di ba? Yeah. Ganda nung pinointed mo na parang dinidiscover pa ano bang meron sa Broken Walls. Kasi I think nagiging point of discussion na rin na medyo pinakamalaki yung impact ng tatlong ibang mapa. Yung Expanding Rivers very obvious kasi pagdating sa neutral objective nagagamit yung buong mapa. Basically may 10 Moskov sa game. Tapos yung Flying Clouds para kay Ling lahat. And pagdating naman doon sa Dangerous Grass ay napakadelikado talaga. Yun ang parang naging mensahe ata ng mga game developers natin dito. Gusto sana nilang bigyan ng kapangyarihan yung mga non-mobile heroes natin, pero mukhang ang nagiging epekto sa ating mga professional players ay mas nabibigyan pa ng kapangyarihan yung meron na agad na mobility. Kaya naman sa Broken Walls, in-expect natin katulad, I think you mentioned this Midnight a few weeks ago, na mas maganda sa Broken Walls yung mga utility junglers natin. Yung pa rin ba ang case, week 8? I think there is a case here for these two teams, no? Siguro less likely for Onyx Philippines, even though nakita natin successful yung Fredrin ni King Kong yesterday. Parang ramdam mo talaga na medyo assassin man talaga si King Kong. And for TNC naman, nakita natin si Zaida na may ganung flex na nakakapag-utility jungler din naman siya. So it does boil down to their pre-planned strategy for this game. Ang medyo kinakabahan lang ako is nakikita pang open yung Lancelot YSS, meron pang 1-1, meron pang Grak. And with that CC ban, natanggal na nga yung ginagawa ng TNC Pro Team na mukhang iiwan nilang bukas ang 1-1 para kay Benny Cutie. Kahapon ay nakita natin siya naglaro ng 1-1. At tanong ay gagawin ni Paul. Anong Grak? First pick Grak! Grak first pick para kay Chuck, no? Alam mo, sa RG. Alam ng mga tao na nanonood dyan din sa venue tsaka sa bahay. Yung RG ngayon, dalawa lang first pick, pre. Bane tsaka Grak. Yun na yun, no? Yun na yun. Yun na yun. Ang hirap din kasi kalaban ng Bane, no? Kung iisipin mo, minsan kakampi, minsan kalaban. Minsan yung mga kakampi mo, para rin kalaban. Oo. Kakampi ka, pero parang kalaban ka. Nakakainis din kasi. Mas lalo na pag mali yung item, pare. Yep. Pero ito may 1-1 May 1-1 ng Onyx Philippines. Meron Farsa para kay Super Friends. Nakatanggal yung Angela and Zushin. These two heroes are likely to be banned out for the remainder of the series kasi pares sila naglalaro nun. Especially yung Zushin kay Lancy. For Onyx Philippines, wow! Ito yung old tech na Valentina na favorite niya, kopya niya nung Wild Charge pa, ngayon Tectonic Charge. Tsaka parang imposible naman kasing mataguan ka ng Grak kasi trabaho ng Grak na humarap sa'yo. So imposibleng walang hawak na Tectonic Charge dito sa Super Friends. And here you go, we saw this first. Una nating nakita mula sa Twisted Minds ang combo na ito. Yung Grak and Alice na pinakita nila nung week 8, day 1. The new technology, the new tech, yung Throne of Ruin into the Tectonic Charge combo. Walang takas kasi literal point blank initiation para sa dalawang heroes na to. And I think si Wolf, minention niya to kahapon na parang hindi na exotic pick yung Alice. At this point, it is a viable meta pick. Kapag tinanong mo yung mga teams, super strong kasi ng team fight presence ni Alice. Ibang klase rin kasi yung marami kang matatangke at marami ka rin masastun mula sa Throne of Ruin. Pero napakaagang Hilda pick mula dito sa side ng Onyx Philippines. Bakit kaya ito ang kanilang kinuha? It's to answer the Grak and the Hayabusa. Pwede ka mag-invade ng early game. Hindi ka kaya pigilan basta-basta ng TNC. Pero tama kayo, maaga kasi parang may chance mag-react itong TNC. Ideally, yung mga mage na kayang mag-zone, even yung Eve ay open unless tanggalin to ng Onyx Philippines kasi viable yan lalo sa kamay ni Super Friends. I don't think i-go si Lina here. Yung Eve ay viable sa kamay ni Lancy. I don't think i-go si Lina here kasi may Hilda. Favorite niya tapakan yung mga arrows. So medyo magiging malaking problema itong TNC if hindi nila i-address yung Hilda ng Onyx Philippines. And they could potentially take out other mage picks din dito sa ating
ban phase. Pero ang Eve muna kanilang tatanggalin. And to be fair, no, napakalakas din kasi ng Eve Grok combo. Isa rin yan sa mga paborito ng mga major home tandems natin eh. No, napakadaling paganahin, no. Tapos ang mahirap kasi doon, pre, pag nailapag yung reverb manipulation, kapag lumabas ka, may extra 0.5 second na stun na magiging window ng inyong kupunan para samantalahin yun, di ba? Yan yung ano eh, kapag heal na ka, tapos nawala yung first skill mo, huli ka sa akin, boy. Boy. But here we go, no? Tatanggalin na nga yung Khalid na binanggit din kanina ni Midnight. Isa sa mga paboritong roamers dito ni Brusco. Mukhang naniniwala sila na itong Hilda na ito ay may potential pa na hindi mapunta sa kamay ng roamer. On point yung on point yung mga heroes na tinatarget nitong dalawang teams natin. Like they really recognize itong mga actual threats for both sides. Kasi kapag ginawa mo pang if you're TNC, kapag hindi mo pang open yung Khalid, baka i-flex kasi yung Hilda against the Alice kasi kaya niya yung lane na yan. Pwede kayo magsipsipan sa damo. Magsipsipan kayo ng HP tapos i-regen lang nung Hilda. So yung Khalid ay pwedeng ilagay sa roam na nakaka-bad trip din for the Hayabusa and the Grok. Even though may pang-cancel nung Quick Sun Guard with the Earthen Rampart, yung Mighty Swing, ang nakaka-bad trip kasi dyan yung damage. Tapos ipapares mo sa Valentina, pwede makipagsuntukan yan 24/7. That's true. At naalala ko rin na I think Midnight nag-a-RG tayo doon. Yes. Yung ikaw yung Khalid or Hilda pero Khalid yun, Khalid. tinutulungan mo ako mag-clear ng mag-cut ng maaga tapos rekta jungle na. Isa yun sa mga masasabi kong viable naman na talaga na estratehiya. Shoutout sa mga Pilipino sa Riyadh Yun. na unfortunately napamalasan namin ng kalokohan namin ni Womi. Sorry dun sa Lancelot na hindi nakapag-farm. 0-5 ka muna. 0-5 syempre 2 minutes eh. Palamig ka muna dyan ha. Palamig ka muna. Lakad ka muna. Wala pang flying clouds nun. Wala pa flying clouds nun. It wasn't Project X yet. But here comes the Red 4 advantage para sa Onyx Philippines. Ano kayong magandang kunin dito? Harris, Lunox, Granger even. Okay. So they put the Hilda on the roam. Yung idea na sinasabi natin kanina, pang-i-invade talaga nila versus the Hayabusa. And I like this Uranus kasi maganda rin siya versus the Alice. And magandang matchup din yan na laban sa Hayabusa. Kaya mo manggulo. Pero yung Lunox ay mailalagay sa gold lane. This is to answer the Uranus para may pangtanggal sila ng kunat. Even yung Hilda actually. Wait! Gold lane, ano yung mid nila? Wait. Ano yung... Gold lane Cho? Is this XP lane Cho or is this a gold lane Cho? Gold lane Benny? Wow. Gold lane Gold lane Alice? Uy, Season 5? Parang may ibang niluluto ang TNC Pro Team dito ha. Oo nga, naalala natin ha, yung meta ng ni Benny Q din pumasok siya. Mga Alice, Lunox, Yaret. So baka ilagay nila sa gold lane to. What if Bane? Bane ng last week dito ng Onyx Philippines. Medyo disruptive yung kanyang deadly catch laban sa mga heroes na to na very position based. Pero hindi, Ruby. Nag-normal strategy na ganun din naman yung idea. Kaya niyang i-disrupt yung mga combos dito ng TNC. Hindi pwedeng basta-basta pumasok. Even yung Hayabusa ay kaya niyang i-lockdown. Ang pinakamalaking dilemma ng Onyx Philippines is kapag napabayaan sa kusina itong Alice kasi ang dami niyang heroes na pagla-lifestealan. That's true. At ang napakahirap no, when you're up against an Alice, pag na-build niya yung second or third item niya, medyo mahirap na talagang patayin. Especially no, during the channeling of that Throne of Ruin kung saan meron din siyang damage reduction. But looking at this matchup again, ilalatag lang uli natin para sa mga nanonood, hindi walang bearing ang laban na to. In fact, napakabigat ng bearing ng ating pinakaunang match dahil upper bracket ng Team Liquid Philippines and Onyx Philippines ang usapan dito. Kapag nanalo ang Onyx against TNC Pro Team, ay wala nang chance ang maka-upper bracket ang TLPH. Welcome to Game 1 of this Best of 3 series. Ito po ang pinakaunang serye natin sa ating Sunday, pinakahuling Sunday ng regular season. Kailangan tutok na tutok din ng Team Liquid PH dito kasi regardless kung 2-0 or 2-1 ang maging resulta nito ay Onyx Philippines pa rin ang hahakbang para doon sa upper bracket seed. Kaya kampi mo naman sila sa TNC. Pero looking at the game, nakita natin yung draft index kanina. Medyo malaki yung kalamangan ng Onyx because they can do this. Ito na yung favorite natin, Womi. Yung XP roam clear. Finally, nakita ko din
Di ba? First time ata may gumawa nito no? Oo, tsaka tingnan mo yung ginagawa ni Brusco, no? Talagang iniwan pa nilang dugaan. Ayun na. Uwi midnight tandem. Guguluhin na, naparetry itong si Zaida. Hindi mahirap kapag broken walls. Pero ang naging problema ay nakalahati din halos yung buhay ni Super Friends. Re-respeto rin naman itong mga miyembro from TNC at i-atras na muna nila. Nagiging normal na to, no? Usually kapag may Valentina, even sa RG nakikita ko to, na parang nawawala yung priority ng mid lane clear, which is usually a cardinal sin. Pero pag may Valentina kasi parang okay lang, kahit mawalan siya ng isang minion, kasi nakukuha niya yung XP pabalik kapag umaatake siya ng mga heroes. At kung makikita natin, no, talagang medyo nahihirapan na nga si Zaida dito. Pero mukhang si Chuck, no, makakaganti lamang ng bagya. Naninirahan na agad ang Onyx Philippines sa loob ng jungle ng TNC. Oh my goodness, ang gulo ng Onyx PH dito. Talagang chaos ang binibigay nila sa TNC. Si Zaida hindi man lang makahinga. Kaya napilitan na rin si Chuck na bumarikada doon sa mga miyembro ng Onyx PH na lalapit sa kanya. Ang masakit dito is hindi niya natin take advantage yung extra gold and XP sa pagkakuha ng vision. Siguro si Bruce kapag nakikita niya nakakuha pa rin siya ng 30 gold and XP, pero bantay sarado siya rito kay Zaida. So yung extra gold and XP na nakukuha niya mula sa clears ng minion or jungle creeps, dun lang sa jungle. Hindi niya masyado nakukuha yung mga extra gold and XP sa wave clear. Pero yung interesting noon, tagal na natin hindi nakikita itong Cho Gold Lane. Si Benny Cutie pa nga hawak. Panigurado yung mga OG fans ng ating liga ay sobrang saya ngayon looking at Benny Cutie using this Cho. Pero itong pagong ay sisimula na nga ng Onyx Philippines. Okay, si Trimar ata ang mangunguna. Si Kurt ay aabante na rin. Super Prince, hawak yung tech charge. Nakakalahati si Trimar pero masyado na talagang makunat yan. Baburst na rin si Lancy. Pasok din. Brusco ay namatay kagad. And first blood para dito kay Zaida. Sasama si Benny Cutie. Si Gagang kikitarget. Napatalon. Pero wave the Dragon Play. At TNC ay nakadalawa. Grabe, medyo parang memories, bring back memories. Yung play para kay Benny Cutie. Dahil dyan, no, TNC makukuha din ang pinakaunang pagong ng larong ito. Di na movesan ng TNC. And ito yung masarap makita talaga sa ganitong klaseng team. Even outside of expanding rivers, yung gold lane aabot sa neutral objective. Lalo pa kasi hawak niya rito yung kanyang fighter gold. So talagang ang requirement for TNC is lumaban ng lumaban. At mukhang lamang naman ang TNC Pro Team doon. Yung burst damage yan ang gagaling kay Benny Cutie. Very respectable. Okay, binurst dito si Lancy pero napabrilliance. May ideya ang Onyx PH. Ang katanungan dyan ay magpo-force ba sila dito ng team fight? Kasi si Super Prince ay wala pa rin namang hawak na ultimate dito. Bilis ng K-Wave ni Benny Cutie. No, ito yung maganda talaga para sa isang show. Pero bibigyan na nila si Brusco for the second time. At si Lancy makakuha nun. At ibang klase yung approach dito ng TNC Pro Team na wala silang pake kung makunat si Brusco. Bakit laging si Brusco na lang yung binibigyan nila? Kasi wala na parang kahit sino makita nila pwede na kasi wala rin namang counter answer. Ay, lumusot. Mula sa Onyx, yun lang, medyo malaki yung butas. Malaki yung exit. Yun lang, hindi in-expect ata ni Jato na makapal at hindi siya, kumbaga lulusot siya doon. Tumagos Sa G. Ano yun? Yun yung itsura ng playoffs nila. Pasok daw siya. Pasok na sa playoffs kasi. Pasok siya. Masikip, pero pasok sila. Sige, pero pasok pa rin. Pero at least yung tectonic charge ngayon, kung hindi naman kumabit sa pader, ay refunded 50% ng cooldown. So we could just expect na meron naman ulit tectonic charge dito si Chakno. Maya-maya lamang. At mukhang tumatahimik na ang Land of Dawn. TNC Pro Team pa rin ang nakakalamang. Halos 1,000 ang kanilang hawak. Pero mukhang pumapapur ata sa bagal yung Onyx Philippines. Nagkakaroon ng gold din si King Kong. Pero ang hawak naman kasi ng TNC ngayon is sila yung nagdidikta ng tempo ng game. Kasi kapag tinignan mo yung lineup ng Onyx Philippines, parang mas gusto nila yung mga skirmishes, yung sila nag-start ng pick-off, especially with the catches na meron sila, yung Mountain Shocker, yung I'm Offended mula kay Kelra. Other than that, puro hampas lang mula kay Super Prince, hampas mula kay Brusco. But if you're TNC, ang dami mong ways para mag-start ng laban. Oo, physical, magical, stuns, at iba pa. Pwede ka pa nga sipain ng gold laner. Diba? Isipin mo yun, no? dumating na sa punto, pre. Pati yung gold laner mo, may set up na, initiator na. Pero nasipa ata si King Kong. Papasok din dito. Si Trimar! With a Choman Lumin! And si Zaida ay nakakuha na ng kill at Chango as well. Ay makakapitas ng isa, dalawa ng miyembro. From Onyx PH at tumumba. And si Zaida ay malayong makukuha ang pagong na ito. Grabe pagpasok ni Trimar, ulti agad. Oo. Wala nang patumpik-tumpik. Walang intro, pre. Walang intro. Pagkasabi, Trimar, ulti agad. Ulti agad at napakaganda na naging play na yon mula kay Trimar. Pero hihilain siya dito ni Kelra. Delikado lamang ng bagya pero alis pa rin. Medyo may kakunatan. Ang di talaga, men. Ito na yung makabagong
Teknolohiya. Teknolohiya talaga. Teknolohiya. Kinukumpara nga nila to sa isang Uranus pero extant. Oo. Di ba? Ano yan, men? Pinaghalong Uranus at Esme. Di ba? Nagsawa na yung mga developer eh. Ang daming Uranus at Esme sa meta. Dagdagan natin isa pa. Isa pa. Ayan. Nagsama na sila. Ay. At ngayon no, mukhang mag-i-invade naman ang TNC Pro Team. Lolo po ang kanilang gold lead mula 1,000 all the way to 2,000. Aray ko. Grabe, nakakalamang na. Looking at our Infinix in-game equipment, itong Cho na ito ay naka-War Axe. Yep. First item, War Axe. Ano din kasi, tank Cho eh. Kapag tinignan mo ang trip ni Benedito is yung mga sustained na laban. Even though initiator siya technically sa team fight, pwede kasi silang magtagal sa isang skirmish. Baka malay mo, umabot pa yung pangalawang sipa. Pero ang kinagandahan dyan kasi, may one time din na tinesting ko to, ang sakit kasi nung Cho. Kahit tank, parang nararamdaman nung nanunuot yung mga sipa niya. Tapos, medyo makapal yung ano niya na, medyo makapal yung spell bomb niya na. Oo nga pala. Tsaka, yung only pass na passive niya, di ba? Kapag naglalakad-lakad siya, merong may extra damage, di ba? Oo, tama. Ano yun, may physical damage reduction kapag tumama. Tsaka yung, I would say, no, yung spell pump din na galing nga dito sa War Axe ay nakakatulong din kung marami siyang matamaan ng kanyang Jeet Kondo. I think last time nakita natin itong War Axe build kay Ryzen pa nung season 9 Tagal na. ng playoffs. And then nakita natin yung Cho Gold Lane mula sa BTR sa kamay ni Eman. Wow, at ngayon no, mukhang re-recta pa ata si Benny Cutie patungong Brute Force Breastplate. O pwede rin ng mga iba pang items kasi maraming patutunguhan. Yung Ares belt. Ganyang belt na yan. Mukhang tutuloy pa nga nila ang pagong na ito. This is the last third of the game at nahahawakan lamang ni Trimar TZ at Kirk. Trimar na lang pala. Oo. Yan yan. Basta si Trimar yan. Basta pag tinawag ng TNC, ulti agad! Ayun na, nagamit din yung Shadow Kill at nag-ulti agad! Nagamit din yung Dead Sakto na tamaan. Kailangan Super Prince as well ay lumayo na. Ngayon naman ay si King Kong ay pupunta na rin sa kanyang orange buff pero ayaw talaga siya tantanan. Benny Cutie dito yung may sticker pa. Si Kirk ay nabugaw din. At pwede actually nilang basagin yung torre sa itaas kung gugustuhin nila. Men, nakakagulat kung ikaw yung Onyx Philippines, yung intro ng TNC parang di mo pwede ma-judge. Kasi ulti agad. Tapos wala ka na magagawa. Parang kailangan mo ng digi para makaresponde. Kasi pagpasok ng Throne of Ruin, parang ayaw mo naman i-flicker. Kasi parang kaya naman saluhin. Kaso pag tinamaan ka na, may tech charge na kasunod, may Hayabusa na magsashadow, tapos may Ruby Didi pa. Na possible mo lang kailangan. Although wala naman siya flicker, pero... Di ba? Ito nga, no, parang trip back to memory lane. Benny Cutie finds the wave, the dragon in you. Ang huling beses na nilaro ni Benny Cutie ang hero na to was in October 1, 2021, NXPE versus Echo. At ngayon, October 12 ng 2025 ay nagbabalik itong show goat lane ni Benny Cutie. Kami ba to? Parang 4 na taon na halos. Grabe. 4 na taon na. Kami to nakalaban namin yung golden ni Benny. Kayo pa yan. Season 8 eh. Oy, by the way, Midnight, ikaw ang nagbigay ng 4th place sa NXP. Tama na. Yun ang pinakamataas na na-achieve ng Next Play noon dahil sa'yo. Maraming salamat, Tele-Tigers coach, Wumi. Wag ako. Grand finalist, by the way. Nag-choke ako sa UAAP. Huwag ka magalala ako din. Grabe. Ito, ngayon lang ako nakarinig ng live broadcast na nagigling sa isa't isa. Nagbardagulan nga. Bardagulan lang. Ako, bardagulan din. Ayun na, binardagulan na nga dito si Super Prince. Shadow Kill, pinagsaluan ng 3. Shadow out! Pero buhay pa rin naman itong si Super Prince. 18 seconds para sa malaking objective. Oh, that's the first lord of the game at hawak pa nga rin ang TNC lead. No, medyo delikado si Kirk dito. Naharangan, naku po, sarado ata. Andito yung 4 na miyembro from TNC. Kaya lang kasi masyadong makulat din itong Uranus na ito. Gusto ka niyan eh. Yung mga continuous damage at hindi siya basta-basta matutunaw. Pero may push na rin na ginagawa si Benny dito sa baba. Parang nagsiset up na para sa Lord. Naka-slow push na. Sabi ni Kirk kanina, sarado. Sabi ng TNC, kunat. No. Tapos ngayon, no, mukhang Oy, plano. Sumipa, flicker, nagamit din. Pero pinagtulong-tulungan siya ng Super Fam. And King Kong with a kill. Pero burst ata magiging goal dito ng TNC. Sapat ba yung oras na nabili dito ni Benny Cutie? Aabot din dito. Super Prince, walang tinamaan. Shadow kill. And this time, ay si Side ay nakakuha na ng Lord. Kasama pa si Super Prince. Pero mamamaalam din dito si Lancy. Lalaban na lang dito ang Super Fam. Gusto nila makakuha ng isang kill. At si Trimar ang napatay. Si Changto ay habulin. Safe inside Pero sabi nila, sige, atrasan na lang natin at agawin na lang yung purple. At mukhang mananakawa pa nga sila, no? That was Onyx Philippines na mukhang hindi magagamit yung Lord ng TNC. Yeah, I think masaya pa rin naman yung Onyx Philippines dito as
much as maganda yung ginawa ng TNC na na-punish yung ginawa nila kay Benny Cutie, nakakuha kagad ng Major Lord objective, this does delay the game for Onyx Philippines to the point na makahabol si King Kong, maging totoong funnel yung YSS. But the thing is, if you look at TNC, parang wala rin problema sa kanila umabot ng late game. In fact, itong technology ng TNC is a counter against the funnel strat kasi isang huli lang ni Trimar or ni Chakno or even ni Benny, pwedeng mawala yung YSS. So if you're Onyx Philippines, kahit na-delay yung game nila, they still need to find ways to address this combo mula sa TNC. Parang at the end of the day kasi isa din lang naman yung traceless eh. Oo. And yung timing ng tectonic charge at pati na rin ng Throne of Ruin ay severely different. You have to choose kung ano yung iiwasan mo kung ikaw si King Kong. At ngayon mukhang patuloy yung pagpupush ng side ng TNC Pro Team. Kanina pa nila hawak itong 3,000 na gold lead na meron sila pero para bang hindi na ito lumalaki against Onyx Philippines. May palag na eh. Kumbaga, pwede nang lumaban dito yung Onyx. Yung sustain nila is enough for it to actually threaten against TNC kasi baka biglang magkaroon ng Mountain Shocker mula kay King Kong, Stolen Tech Charge mula kay Super Friends. Hindi na pwede yung ginagawa nila kanina na kapag nakita nila yung si Brusco, pwede nang bigyan kasi may sagot na mula sa Onyx Philippines. So it's a matter of positioning, lalo yung team fight initiation and also Lord dances between these two teams. Oh, at makikita natin sa mga Lord Dance, itong Hayabusa na ito, our jungler from TNC Pro Team using his Infinix GT30, experience victory for every madlang gamer. Kita naman kung gaano ka-smooth itong Hayabusa sa kamay ni Mama Coco at pati na rin ng Infinix GT30. Ganyan pala gumamit ng Hayabusa. Kaya ko rin yung ganyan eh, pero yung ganyan kagwapo parang hindi eh. Hindi yung ganyan kapogi parang hindi eh. Hindi kayang gayahin. Okay, naintindihan naman kita po rin. Alam mo naman, yung kapag tinatanong nila kung paano yung ganyang gupit, di mo naman pwedeng Sabagay. itamay. Ganyan kagwapo. Tsaka pag si Burits ang kinalaban mo, magpo-posing kagad yan. Oo. Kanina nagpe-flex sila, di ba? Pwede natin ilaban si Burrito dyan. Pwede. Pero kung pipili ako ng pambato mula sa caster, si Naisu. Naisu talaga. Si Naisusulat natin yan. Any bodybuilding type, yan ang pambato natin. Yan yung literal kapag bumangga, giba. Tama. Well, kapag bumangga ngayon ang TNC Pro Team sa Onyx Philippines, ay pakiramdam ko ay kayang-kaya pa rin naman nila as long as tumama yung mga tectonic charge at pati na rin yung Throne of Ruin at mukhang babakuran na nga rin nila ang pangalawang Lord ng larong ito. Pinakaunang Lord at tatlong pagong ay na-secure ni Zaida para sa side ng TNC Pro Team at napaka-importante ng Lord na ito dahil kanina pa nandito sa 2,000 to 3,000 yung gold lead nila. Ang mahirap dito, kailangan nila ng extra factor sa team fight. It has to be Kelra. This Ruby has to make it work for Onyx Philippines. Kaso ang hirap kasi yung i-hook namin, Joe, Croc, may mga immunity and mobile din si Benny, pwede siyang puntahan, may punish with the Throne of Ruin. Yung Lunox, mag-purify lang tapos mag-brilliant. So medyo mahirap din talaga. Yung Hayabusa napakalayo. So ang sikip ng angulo ng Onyx Philippines, parang yung pinagdaanan ng TNC para makapasok ng playoffs. Oo, ang hirap nito. At saka nakakatakot din kasi yung lineup ng TNC. 5 miyembro sa kanila, pre. Yung pagpasok ulti kagad eh. Yun eh, pasok ulti kagad. Walang intro-intro eh. Walang intro. Rekta na sa mga gusto nilang gawin at Onyx Philippines. Hahawakan ni Kirk ang Lord na ito at ginagamit na nga nila yung feature dito sa Broken Walls na pwede nilang isayaw sa iba't ibang angulo. Okay, sa ilalim nila pinapadaan itong Lord na ito, Kirk. Kung sino yung nagamit yung Brusco, sino magiging target nila. And this time si Chakno ay nakaibabaw na. Pasok din si Tremor. And si oh my goodness! Napatay ang jungler dito ng TNC pero mamamanat din naman siya. Doon sa naging proseso, Lansing nakakuha ng Lord! Kinakamat sa Onyx PH! Ang tanong makakatakas ba? Tatlong napatong ba? Buhay pa rin naman itong si Kirk and si Kera pero dediretso na sa gitna itong si Berry. Grabe, Lancy! After all the criticisms, he performs like this in week number 8. Hindi pa tapos ang laban ngayon. Kaya hatak din dito si Kera. Nabitawan yung Brilliance. Si Lord ay nasa may bandang ibaba 8 seconds para kay Prince at Brusco. And aabot naman sila bago tumama doon sa Torre itong Lord. Ayaw pa ibigay ng TNC Pro Team yung Lord na yun. Kahit nawala si Zaida with a crucial play mula kay Super Flex, ay nagawan ng paraan ni Lancy na siya makakuha. By the way, sobrang ganda nung angulo na napili ni Super Prince. Also, utilizing yung broken walls. Pumasok siya sa loob ng Lord with the flicker under the tectonic charge. Naabot niya si Zaida na kapag
troubles na siya. Even though nasipa siya ni Benny Cutie, he's done his job. He's taken out the jungler. Pero nakalapit si King Kong kanina, pero si Lancy, men, saktong-sakto. Hindi ko nga alam kung anong spell or anong skill. Yung pumatay na Tech Charge! Yan ang sakto din yung Tech Charge. Si Goodbye, mabubuhay. Pero pinagtulong-tulungan na ng Super Family. At nagamit ni Lancy yung kanyang ultimate. At si Trevor ay mamamatay. Buhay ang pamilya. Naghahabol sila dito. Super Prince, napakatindi na rin ng damage. Kailangan na rin lumuyo ni Lancy kasi wala na rin naman siyang brilliance. Yeah. At mabubuhay pa ang ilan sa mga miyembro ng CNC. Yun lang din yung problema ng Onyx, di sila pwede mag-overstay. Even though si Trimar ay nakuha nila, again, nandito na yung damage ng Onyx Philippines. Kaya nilang labanan etong TNC, pero it has to be very quick. Kailangan pagpasok, set, patayin kagad yung target. Kasi kung nag-overstay sila, under ka pa rin doon sa threat ng mga crowd control or mga stunts ng TNC. Pero maganda to for Onyx Philippines. Nababawi nila yung momentum. Nakikita nila na ito yung mga angulo dapat nila i-take. Ayun o, diba? Sobrang ganda ng pagpasok. Kaya lang ang problema ay nahuli din siya. Napakaganda ng Oh my pagbawi. God! Tingnan mo yun! Isang chaos, Yung chaos, darkening lang. oo, yung darkening yung umaabot pala. Oo, ito percentage health damage ang nanggagaling sa Chaos Bolts na yun. Kaya naman TNC Pro Team, no? Nagamit pa rin nila yung Lord na yun kahit papano, pero wala pa rin inhibitor turrets na bumabagsak sa larong ito. 16 minutes in already. Pahaba na pahaba ang ating game number 1. At unti-unti na nga nakakabawi dito ang Onyx Philippines, pero hawak pa rin ng TNC Pro Team ang 4,000 na kalabangan against Onyx. Yeah, problema nila dito yung mga makukuha na frontliners kasi ang daming blade armor sa side ng TNC. Dito kay Trimar, kay Chakno, and si Benny Cutie dito ay sabihin natin kahit bumababa yung kanyang damage, naka-hybrid naman siya. Meron siyang brute force dito, may true damage with the endless battle, kahit paano nandoon yung damage. Pero ang pinaka-importanting aspect sa kanya is yung catch yung mahuli niya yung target na hinahanap dito ng TNC. May parang ang daming walking win condition sa totoo lang nitong team na to. But for Onyx Philippines, meron namang heroes sa kanila na willing mag-suicide. Nandyan yung Uranus, nandyan yung Hilda, pero again, it has to matter. These windows na nagagamit ng frontliners nila, kailangan may mahanap silang pick-off. At ngayon mo, sisimulan na nga ng TNC at Onyx Philippines ang Lord na ito. Hindi pa naman ito ang Evolved Lord, pero may chance ang umabot tayo sa punto na ipag-e-evolve ito ng dalawang koponan. Tatambay na yung mga pwedeng magbigay ng vision, pero mukhang i-reclaim ni Brusco ang ilan sa mga lupain ng Onyx Philippines around this Lord pit. Pero halatang bumibili namang sila ng oras at may ibang laro pang nilalaro yung mga ibang miyembro ng parehas na koponan. Ang ganda ng clear wave na ginagawa dito ni Benny Cutie sa may bandang ibaba, no? And ngayon naman, nakapag-purple buff na si Saida, so ready na siyang sumama kung ano man ang mga mangyayari dito. Yeah, Chakno dito sinisigurado na walang ibang weird angles na makukuha dito Onyx Philippines. They've covered the right side, left side na lang. Yung pwede na makita. Oh, na-force yung Order of Brilliance. Ay, naku po, walang tinamaan yung Sword of Ruin. Magkakataon nata ng Onyx PH si Benny. Pwede siya sumipa dito, pero si Brusco kasi nakaharap sa kanya, kaya nahatak na! Itong si Trimar! Mabubuhay ba siya? Yes, sir! Sige, atake pa sila dito. Trimar ay makakatakas naman. And this time ay ang Onyx PH ay pinapalayo na mga miyembro dito ng TNC. Grabe, walang mamamatay sa pamilyang to, ha? Oo, pero napag-purify na rin si Lancy at mukhang alam iyon ng Onyx Philippines at umuwi pa nga yung Alice pero hindi nila iba-burst ang Lord. Iba na si Benny Cutie ay gumagawa pa ng threat all around the map habang sinasayaw na naman ito. This is already the Evolved Lord. Nakapag-evolve na habang nagti-teamfight at mukhang sasayawin na naman ito ng Onyx at TNC. May nagpaplano ang tanong kasama pa sa aeroplano yung Joe dito ng TNC, pero I would say mas big deal yung nawawalang battle spells sa side ng Onyx Philippines. Yung Purify kay Kirk, susceptible na siya sa sipa ng ni Benny Cutie, and even yung flicker ni Super Prince, wala yung steal ng Tectonic Charge with the flicker combo mula kay Valentina. Ayan na, pinagpaplano na talaga. That was a flicker burnt from Benny Cutie. Hindi tumama yung gusto niyang ibato kay King Kong because of that traceless. Pero again, walang jungler dito ang Onyx Philippines sa Lord na ito at alam niya ng TNC Pro Team. Narinig nila nag-retry yung YSS kaya umaabante ngayon yung TNC. Oo, kaya ata nilang sinipa na. Itong si King Kong, nakabili na rin ng immortality pero masakit na rin yung mga normal hits. Kung sino yung nagamit ni Brusco, aanalayan na niya yung mga miyembro ng E1 pero si Kirk ata may E1 sa aeroplano. Side ay papasok din. Pero masyado siya malayo din. Super Fresh para Kel. Hakapul ang TNC Pro Team pero si Kel nandun with a sustain habang si Triman ay nandun din. Shadow King kasama pa ng Tech Charge. Ilalaban na ito ng TNC Pro Team pero may pa rin naman apat na miyembro ng TNC ng Onyx. Grabe sustain.
si Keray nakakuha ng kill flicker from Benny! pero si Benny Cutie Benny. naghahanda na magiging plano. Si Pai nagamit niya. Kaya lang mamamaalan din nata. Pop yung Emo. Kailangan matras si Zaida. Baba ng kanyang buhay. Prince, may flicker At siya. dalawa ang kanilang napatay dito ng Onyx Wow. PH. Ibang klaseng sustain mula sa Onyx Philippines. Kaya naman hindi Itaas. nakakuha ng kills ang TNC Pro Team at agara na nasisimulan ng side ng Onyx Philippines ang evolved lord na ito. Kita. Nandiyan si Zaida. Nakita siya ni Brusco. Aray. Makakapag-quad shadow pero mukhang mapapauli na rin agad. Ang taas pa ng buhay ng Lord Pre. Ay, binalikan pa. Pero masyado atang ipin. Chaklo. Ito si Oh! Chaklo. Meron naman siyang immortality. Si Zaida ay nakakuha pa. Nakampas ata ng Lord. Pero mamamatay itong si Chaka. Zaida! Lalaban pa rin si Zaida. Bababa ng buhay ng mga miyembro dito ng Onyx Oh, PH. no. Pero si Benny Cutie nag-aabang ng pagkakataon. Nagbabadya ang bagyo. Nagbabadya ang bagyo. At si Kiko nahanap niya. Ayun na, ipapaplang yung immortality. Sapat nyo ata yung kakayahan. Pero nakabili ng Winter's Crown. Makaka-place the down. Pero hindi siya makakaligtas sa pangil ni Zaida. Flicker from the friend. At si Zaida nakuha ng kill. Dalawa na kagad ang kanyang napitas. Oh my goodness. Isinama pa nila sa hukay si Kirk. Tatlo, actually, apat ang napatumba mula sa Super Farm. Oh, Benny, Zaida, grabe yung paghunting nila kay King Kong. Yung timing nung Jeet Kundo into Way of the Dragon, binake nila yung Traceless, and after the Winter Crown, there was still a shadow latching onto the YSS. Wala, kaya ba nilang tapusin to? Si Triman ay pumasok na. Buhay na si Brusco. Pwede nila hawakan yung mga minions dito. Pero nandun yung Brilliant! At umama din ang Throne of Ruin. Lancy with a kill. Pero umama din si Lancy dito. Base shot na ang magiging call ng TNC Pro Team. Meron silang katapot na kasama at tagumpay sa Game 1. Ang Phoenix Army. massive outplays. In the final team fight, nakita natin yung micromechanics ng TNC Pro Team. At sila ang mananaig sa pinakaunang laro ng Best of 3 na ito. Amazing sequence of events for TNC. The plans, yung mga pinagplanuhan nila, lumipad. And nahuli nila yung jungler ng Onyx Philippines, turning that into a full wipe out in the base. Ang ganda rin ng Throne of Ruin ni Trimar. After ng Order of Brilliance, men, huli lahat. Ibang klase at ibang klase din ang naging reaksyon ng ating mga super fan sa ating smart super fan reaction cam. Ito ang epic reactions ng ating mga super fans dito live sa MPL Arena. Kita naman ang patayo pa si Kuya sa gitna, rekta turo doon sa TNC. Tapos nagpakita pa ng Y symbol. Oh, ibang klase, no? Alam mo, hindi ko in-expect. After nung pagkakapop ng immortality ni Kingo, nakabilis siya ng Winter Crown. Pero nakaabang pala si Zaida para doon sa kanyang shadow. Ayan na. Grabe. I want you. I want you. Wow! May aura, malabambo kung umikot, pre. Alala ko, nasa MPN tayo, nasa The Voice pala. Kala ko sabi mo malawulp eh. Ganyan yung ikot niya ng season 14 Ayaw eh. nga pala. Sa trailer video. Pero again, Zaida with an MVP performance. Grabe itong Hayabusa na to. Yung kill do sa huli. Alam mo yung malupit doon, pre? Yung yung isang shadow na ginamit niya, hindi nga nakadikit sa YSS yun eh. Oo. Yun yung isang shadow na naiwan after ng Winter Crown. So binalikan lang ni Zaida, sabi niya, kala mo makakatakbo ka, boy? Hindi. Aura farming talaga. Aura para dito farming. kay Zaida. Mama Coco, notorious sa amateur scene noon. Isa sa mga pinakamagaling na assassin users at ngayon nagpapakitang gilas sa pinakaunang laro ng Best of 3 na ito. Kung babalikan natin ang early to the mid game, kontrolado ito ng TNC Pro Team. Yes, naramdaman natin yung pressure na dinidikta dito ni Trimar at pati na rin ni Chakno, yung combo, yung new technology ng Throne of Ruin into the tectonic charge na hindi maiwasan ng Onyx Philippines. Yun yung nagbigay ng advantage sa mga teammates dito for TNC. Ito yung pinakamalaking example. Wala ka magagawa kahit kinopya ni Super Prince yung tectonic Tech charge. charge. Parang wala eh. After niya mag-tech charge, asan yung mga kasama ko? Nasaan yung damage? Tapos pag tumingin sa gilid, asan yung side lane? Ayun, sinipa ni Benny. Diba? Tsaka ang ganda kasi sobrang sakto din yung pagbitaw ng mga ultimates dito. Pinapauna muna nila yung tech charge, sinusundan nila doon ng Throne of Ruins, minsan vice versa, di ba? Yes. Pero ang pinaka-importante doon, dapat lagi may follow-up. And yun na siya
palagi ng TNC. Grabe si Prince dito, men. Sobrang crucial itong play na to. Pero for Lancy to actually steal this with one Chaos Bolt, mababad trip ka kung ikaw yung yung Onyx Philippines. Nakapasok naman yung YSS, nandun si King Kong. Pero at the end of the day, it wasn't enough. By the way, super commendable ni Super Prince dito. Yung pagkakait niya, yung timing after the Order of Brilliance, sobrang crucial. And after the Tectonic Charge, nag-reset siya. Even though maganda yung set dito ng TNC, medyo makukunat kasi yung mga heroes na natira sa frontline. Etong double touch na to, yan, yung double touch na yan. Tapos na namatay si Trimar. And ano kasi na yung threat na maton ka, medyo nakakailang yan for TNC. Pero ito yung mala-impactong plano ni Benny at ni Zaida. And yung naiwan na Shadow doon sa may taas, pagka-traceless, may nakatingin pa pala. Kumabit kasi pagkalabas ng Winter's Crown, Doon siya na sumabit pare. Grabe ka, Zaida. Ang lupit ng timing. Natapakan yung Natapakan yung Shadow, pre. Yan yung parang isang episode na nag-iwan ng mga Shadow sa lahat para anytime pwede siyang mag-teleport papunta dun eh. Yung mga ganyang clips pang TikTok yan, yung nilalagay ng music. Ay, di ba? Ang ganda ng larong ito. Game 1 pa lamang na ating Best of 3 series ay umabot na ata ng lagpas 20 minutos. Broken Walls ang ating naging pinakaunang mapa para sa seryeng ito. At nagamit nila yan sa mga Lord Dance na nakita natin. Yeah, sa mga gusto nang tumingin ng emblem ni Benny Cutie, pwede ka na mag-Assassin Emblem, Thrill, Master Assassin, at Concussive Blast. parang kadeliver ng Benny. Napag-deliver ng Benny. Hindi, pero pag clinip nila, may ano na, di ba? May AI voice na. Oo nga. Pinadali ko na trabaho nyo. Ganun na pala, yung meta ngayon, yung mga AI voice. Pero para sa akin, wala pa rin tatalo sa totoong boses ni Fuego at Elgin. Ay, oo. Maganda naririnig natin yung mga, hey guys, what's up? Hey guys, what's up? Wala, napaos ako sa Falcons versus TNP. Ano ba yung, ano nga ba yung kay Fuego? Hindi, yung kay Fuego, wala namang pa-intro-intro yan. Lagi yung may rekta topic. Ulti agad. Sa bagay. Rekta topic yan naman. May bagong bug! Benny Cutie naglaro ng show sa Gold Lane. Yung show Gold Lane na to ay huling nakita noong October 1, 2021. Alam ko, 2002 eh. Totoo naman. Yung 2003, meron na po tayong September 2003, meron na tayo pinakitang ML nun eh. But jokes aside, no, this was a very long game. Umabot tayo sa 21 minutes and looking at the damage dealt, mukhang nakakalamang patataas din ang damage taken ni Zaida. Mukhang palabang pala siya dito, no? Kahit assassin siya. Ang ano kasi dyan is yung benefit ng dahil mga pinagkukunan ng lifesteal, yung War Axe, yung Endless Battle. And because of the cooldowns, you're able to reset the team fights. You go in, you go out. Pwede kang sumayaw dyan, sa totoo lang eh. And ang kinaganda din sa live ng TNC is very multidimensional yung kanilang approach sa team fight. Isa lang ang one-dimensional dito eh, yung combo nung Alice tsaka nung Grok. Pero other than that, there's a lot of different facets sa kanilang composition. Number one, yung sinasabi ko kanina, sobrang nagmamatter ng Lord Dance. Imbis na ni Lord Dance ng TNC, pinagplanuhan na si King Kong. May plan A hanggang plan F. Di ko lang F lang, pero yun na yun. Ay, madami-dami na rin yun A to F, napakadami na. And sa totoo lang, si King Kong talaga yung parang, if I'm being honest, no, itong buong laro na to, pakiramdam ko never inisip ng TNC Pro Team na maglo-lord sila. Lagi nilang target lang si King Kong na pag nakita nila yung Jason Jin, target na agad. Doon pumapasok yung nagiging role talaga ni Chuck doon, no, na lagi siya nagbe-vision si Trimar, lagi nakatabay lang, di ba? Kung kailan siya papasok. At yun yung paulit-ulit nilang ginawa eh. Oo, ang malupit doon, in charge pa si Jack si Trimar, at si Lancy talagang i-hold yung front lines. Tapos si Zaida at si Benny, bahala sa trip niyo sa buhay. Kayo na bahala. Kung gusto nyo hanapin si King Kong, go lang. And they're successful on two fronts. No? Itong si Lancy, 102,000 damage on the Lunox. Medyo normal naman yan kapag mahaba yung game para sa Lunox. Pero yung capacity lang na ang hirap mong patayin sa team fight. Ilan lang i-deaths ni Lancy? Parang 1? Less than 2. Less than 2 at isa doon yung maganda pang Tectonic Charge si Prince. Partida, parang pinapasok po talaga siya. And by the way, our BPI rich guy, Zaida, also our Game 1 MVP, no, using that Hayabusa. Naging napakadami ng kanyang gold na nakuha sa Jungle Creeps at pati na ng minions. Hindi natin iniisip na pasilip-silip lang yan sa mga minion wave, pero sa totoo lang, napakabilis din mag-clear ng Hayabusa na meron ng item. Tapos game number 1, 21-minute game. At sa totoo lang, meron pa tayong possible 2 games na pwedeng mapanood dito. And again, upper bracket po ang pinag-uusapan dito. A second life sa playoffs. Speaking of playoffs, guys, pwede nyo na ipakita ang inyong suporta for your favorite team in the playoffs. With Aurora in the first seed, abangan pa ang mga ibang teams na susunod. Tickets are selling out fast, kaya tara
na and cheer for your squad. Tickets price starts at $250. So literal, kung titipirin mo ng konti ang sarili mo ng isang araw o dalawang araw, depende kung anong trip mo, pwede ka na manood ng FPL ang live. Tsaka kung kayo yung mga bagets, pwede na kayong bumali sa mga ninong nyo. Oo. Ninong, pwede bang... Bermansan. Ninong, pwede bang makabali na ako ng pamasko? Diba? Oo, tsaka sa totoo lang, no, yung pagbali mo nun, malay mo, may merch pang kasama. Diba? Yun nga eh. Kaya mga super fans, gusto namin kayong marinig. Iscan at sagutin nyo lang ang survey para malaman namin kung paano pagbubutihin pa ang MPL experience nyo. Answer the survey.